Gusto niyo bang marinig ng isang kwento? Dahil meron akong inihanda na isang maikling kwento. At pipili lang ako ng isang estudyante na malakas ang boses. So, Jim Carl, maaari mo bang basahin ang isang kwento upang marinig ng inyong mga kaklase? Opo, Guro. Taniman sa bukid. Isa sa pinakamasayang panahon sa kabukiran ang pagtatanim, masayang isinasagawa ng mga magsasaka gawaing ito. Nasa takdang panahon ang pagtatanim. Naniwala ang mga magsasaka na hindi aani ng maganda kung pangit ang panahon ng pagtatanim. Nasa kabukiran kaligayahan ng magsasaka, ngunit naroon din ang kanilang kalungkutan kapag hindi sapat ang kanilang ani. Subalit, maluwag sa loob nilang tinanggap ang anumang kapalaran. Maligaya nilang hinaharap ang kaloob sa kanila ng may kapal. Marunong makipagsapalaran ang mga magbukid. Taimtim nilang idinadalangin sa Panginoon na sana ay susunod na anihin ay maging masagana. So, naintindihan niyo ba ang binasa ni Jim Carl? Dahil naintindihan niyo ang binasa ni Jim Carl, meron akong itatanong sa inyo. Maliwanag ba? Opo. So, unang tanong, ano ang isa sa pinakamasayang panahon sa kabukiran? Ang pinakamasayang panahon sa bukiran ang pagtatanim po. Magaling. At sa pangalawa naman, sino ang mga nagtatanim? Ang mga magsasaka po. Magaling. Bigyan na nga natin si Jim Carl ng 3 bangsa. So ano kaya ang pinaniniwalaan ng mga magsasaka? Jim Carl, maaari mo bang basahin? Ang pinapaniwala nila na magiging maganda ang kanilang ani. Magaling. So, ano ang tinatanggap ng mga magsasaka ang kanilang kapalaran? Paano nga nila tinatanggap ng mga magsasaka ang kanilang kapalaran? Meron pa bang ibang kamay dyan? Okay. Iris, maaari mo bang sumagot? Maluwag sila sa kanilang kalooban ng ang anumang ibigay kapalaran ng may kapal. Magaling. So, paano ipinakita ng mga magsasaka ang kanilang panampalataya sa Panginoon? Paano? May iba pa bang kamay dyan? Ang pagiging Okay, Jim Carl. palaging magdadasal na may aanihin po sila at maging sagana ang kanilang aanihin. Magaling. Bigyan nyo nga ng 3 bagsak ang iyong sarili dahil naintindihan nyo ang inyong binasa na kwento. So ngayon, maaari nyo bang tignan ang sa hanay A at sa hanay B? Meron ba kayong mga ideya kung ano maaari nyo bang basahin sa hanay A? Masaya, maligaya, magsasaka, magbubukid, may kapal, Panginoon. Sa hanay B naman, mga lalaki. Maganda, pangit, kaligayahan, kalungkutan, masagana, hindi sapat. Kung base sa inyong mga binasa, meron ba kayong ideya kung ano ang ating tatalakayin ngayon? Jim Carl, maaari mo ba itaas ang iyong kamay? Magkasalungat at magkasintarugan po. Tignan na natin mamaya kung tama ba ang inyong sagot. Bago natin tatalakayin ang ating mission ngayon, meron akong inihanda dito na layunin upang Jim Carl, maaari mo ba basahin lahat ng malakas? Sa pamamagitan ng NERPAD at Dito ka. Okay po. Natutukoy ang mga salita magkasalingkaluban at magkasalungan. Napapahalagahan ang tamang paggamit ng mga salita magkasalingkaluban at magkasalungan sa pangungusap at nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng mga tungkol sa magkasalungan at magkasalingkaluban.
tatalakayin ngayon, Jikar? Magkasalungat at magkasing kahulugan po. Bigyan mo na 3 bagsak si Jikar dahil tama ang iyang pinala. So, ang tatalakayin natin ngayon ay magkasalungat at magkasing kahulugan. So, ang magkasalungat ay maaari mo bang basahin, Jingkar? Magkasalungat. Ang magkasalungat ay kabaliktaran o kasalungat ng isang salita. So, magaling. So, ang magkasalungat ay isang salita na magkasalungat naman ang mga salitang magkaiba o magkatulad ang kahulugan. So, meron akong halimbawa. Halimbawa, mainit at malamig. At ito naman ay payat at mataba. Ang pangatlo naman ay masaya at malungkot. So, meron akong halimbawa ng isang pangungusap dito sa halimbawa maliit at malamig. So ang halimbawa na ibibigay ko ang isang pangungusap ay ang mainit at malamig. Basahin nyo na ng sabay-sabay, mga bata. Uminom ng mainit na kape si Ben at uminom naman ng malamig na tubig si Carlo. So ano nga ulit ang aking binigay na salita? Mainit at Malamig. Ito ay isang magkasing Kahulugan. Ang magkasing kahulugan ng mainit ay magkasalungat. Ang ano nga ulit ang aking ibinigay ay ang halimbawa ng magkasalungat. So ano nga ulit ang aking ibinigay? Mainit at malamig. So, basahin niyo na ulit. Uminom ng mainit na kape si Ben at uminom naman ng malamig na tubig si Carlo. So, naiintindihan niyo ba kung ano ang magkasalungat? Opo. Magaling. Sino ba ang makapagbibigay ng isang pangungusap sa halimbawa ng payat at mataba? Sino? Jingkar? Maaari ka pumunta dito sa harapan at isulat ang inyong halimbawa. Jingkar, saan dito ang magkasalungat? Mapayat at mataba. Magaling. Bigyan na natin ng 3 bagsak si Jingkar. Ang kasunod naman ay ang magkasing kahulugan. So, ang magkasing kahulugan ay maaari mo bang basahin? Ang magkasing kahulugan ay dalawang magkaibang salita na pareho o magkatulad ang kahulugan o ibig sabihin.
So, ang magkasing kahulugan ay ang mga salita na magkasing kahulugan ay mga salitang pareho o halos pareho ang kahulugan. So, halimbawa, maaari mo bang basahin? Masaya, maligaya, mataas, matangkad, marumi, marungis. Magaling. So, meron akong inihanda dito na meron akong halimbawa na isang pangungusap. Halimbawa dito ay ang masaya at maligaya. So, ang halimbawa na aking ibinigay na sa magkasing kahulugan ay ang Masaya at maligaya. Maaari niyo bang basahin yan sabay-sabay? Masaya at maligaya ang mga bata habang naglalaro sa parke. Magaling. Sino makapagbibigay ng isang halimbawa dito ng isang halimbawa ng pangusap sa mataas at matangkad? Jingle, maaari na ba pumunta dito sa harapan? Jingle, saan ba ang magkasing kahulugan dito? Mataas at matangkad po. Maaari mo bang basahin ang inyong isang pangungusap na halimbawa? Mataas at matangkad ang puno ng mangga sa aming bakuran. Magaling. Bigyan mo nga ng 3 bagsak si Jingle. So, naintindihan niyo ba ang ating tinalakay ngayon? So, base sa ating diskusyon, so ano nga ulit ang Ingles sa magkasing kahulugan at magkasalungat? Antonyms at synonyms po. Magaling. So, base sa ating binasa ng kwento kanina, ano ang core values na ating mapupulot dito? Christ-centeredness po. Magaling. Ating description ngayon, sino makapagbibigay kung ano ang tawag sa mga salitang may kapareho o halos magkapareho ang kahulugan? Oh yes, Jedgar? Magkasing kahulugan po. Magaling. Ano naman ang tawag sa mga salitang magkaiba o magkasalungat ang kahulugan? Magkasalungat po. Magaling. Bakit mahalaga ang malaman ang mga salitang magkasing kahulugan? Yes, Jedgar? Para po magkaintindihan tayo at hindi makasakit ng damdamin ng ibang tao. Magaling. Bigyan na ng 3 bagsak si Jedgar. Dahil naintindihan niyo ang ating discussion ngayon, meron akong inihanda na aktibidad. Handa na ba kayo? Opo. Dahil handa na kayo, hahatiin ko kayo ng 3 grupo. At sa bawat grupo, dapat mayroong isa sa inyo na kumuha ng isang cellphone. Pagkatapos, kung sino gamit ang earpad, kung sino ang makakuha ng mataas na puntos, siya ay mananalo sa ating aktibidad. At bibigyan ko kayo ng gantimpala. Gusto niyo ba yon? Opo. So, dito ang group 1,
Group 2 at Group 3. Maaari na kayo pumunta sa inyong grupo. Naintindihan ba? Opo. Nanalo ang Group 2, bibigyan ko sila ng gantimpala. At ang Group 1 naman nakakuha ng 16 na puntos. At ang Group 2 naman nakakuha ng 9 puntos. At ang pangatlo naman ay 15 puntos. So, ang nanalo ay ang Group 2. Bigyan nyo nga ng 3 bagsak ang Group 2. Dahil magaling kayo, maaari na kayong bumalik sa inyong mga upuan. Magbibilang ako ng 5. Dapat nakahanay na kayo. Naintindihan ba? 1, 2, 3, 4, 5. So ngayon, dahil naintindihan niyo ang ating discussion ngayon, meron akong inihanda dito na pagsasana. Magtatawag ako ng 5 estudyante. Pagkatapos, dahil sa ating laptop o sa ating nearpad, ikunin nyo lang ang inyong sagot sa ating pagtataya. Naintindihan ba? Opo. Ang tatawagin ko si Jimcar, Iris, Kantin, Pakibo at Lian. Maaari kayo pumunta sa harap. Okay? Dahil magaling sila, bigyan nyo lahat ng 5 bagsak sila. Dahil masaya ako dahil may naintindihan kayo sa ating diskusyon ngayon. Babalikan nga natin ang ating layunin kung ito ay ating nakamit. Natutukoy ba ang salitang magkasing kahulugan at magkasing kasalangan? Opo. Saan banda? Sa discussion po. Napapalagahan ba ang tamang paggamit ng mga salitang magkasing kahulugan at magkasalungan sa pagkasa? Opo, sa aktibidad. At nakapagbibigay ba ng sariling halimbawa ng mga tungkol sa magkasalungan at magkasing kahulugan? Opo. Saan banda? Pagtataya. Dahil ngayon naman, kumuha kayo ng inyong takdang aralin at isulat niyo ito. At ipasa niyo ito bukas. Maliwanag ba? Opo. Bago yan ninyong isulat sa inyong kwaderno, babasahin ko muna ang ating panuto. Naintindihan ba? Opo. Sumulat ng 5 pares ng mga salitang magkasing kahulugan at 5 pares ng salitang magkasalungan. Isulat lang ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno. Naintindihan ba? Opo. Magaling kayo, maaari na kayong tumayo para sa ating panalangin. Maaari nyo bang pulutin muna ang inyong mga basura na nasa ilalim ng inyong upuan? Maghanda na kayo para sa ating panalangin. Jingkar, maaari mo bang pamunuan ang ating panalangin? Maraming salamat po, Grade 5.